Magandang araw, teammates! Welcome sa Beyond the Game with yours truly, Bernadette Tinoy. Sa episode natin ngayon, makakasama natin ang isa sa top gymnast ng bansa na gumagawa ng ingay hindi lang sa loob ng bansa, kundi pati sa international stage. Please welcome national team member Ace De Leon. Hi, Ace! Hello po. Kamusta ka? Okay naman po. Morning person ka ba? Hindi po. Hindi. Pero maaga yung training mo, di ba? Yes po. Paano yun? Disiplina lang po. Parang ang hirap nun, parang Pag maaga po yung training, minsan maaga po matulog. Ganun. Gano'n ang tactics. Kapag sa umaga yung training, ano yung almusal mo nun? Parang curious lang din ako eh. Kasi syempre, pag sa gymnast, talagang yung physical na katawan yung kailangan mo ayusin. Di po kasi ako mahilig mag-breakfast, pero minsan po, laging boiled egg po. Okay. Yes po, kasi protein po. And, ayun, boiled egg and, pritong itlog. Egg din. Egg din, puro egg lang po. Pero paano ba nagustuhan tong gymnastics? Nag-start po kasi ako, dancer po ako. Talaga? Yes po, Anong genre ng pagsayaw? hip-hop po. Ay, wow! So, sumasali po sa mga dance contest and mga TV show din po, mga ganun. Guess, ganun po ako dati nung bata po ako. Hip-hop. Sa hip-hop marami ding genre, di ba? May Yes po, locking, popping. then tumbling. Ganyan po yung mga ginagawa ko dati. Tapos hanggang sa, dinala po ako ng ate ko sa gymnastic. Ayaw po ng mama ko actually kasi nga po, delikado yan, baka ma-aksidente lang yan. Pero nung nanalo po ako, sinuporta na po ako ng nanay ko lagi. Siya na po nagdadala sa akin sa gym, siya na po yung naghatid sundo sa akin. So doon na po nag-start. Hindi ba yun kakaiba sa isang gymnast na galing sa pagsayaw? Kasi syempre, mahirap physically po. demanding yung ano. Mahirap po kasi yung dancing po is matigas po gumalaw. So, yung gymnastic po is malambot. So, nung nag-start po ang gymnastic, talagang yung tumbling ko po is talagang bara-bara, like pang-dancer. So, wala pong form. So, ayun po. Nung nag-start po ako ng gymnastic and then, nung nahirapan po ako sa pagkuha ng form na maganda pang gymnastic. Kaya pala kanina nagbibiboy ka sa labas. Hindi pa. Hindi ba? Okay, nasan si Ace? Nagbibiboy pala siya sa ano. Pero men's artistic gymnastic yung discipline mo. Ano ba yung favorite na aparatos mo? Sa ngayon po, floor and rings. Oh, okay. Pero yung iba, paano yung... Kasi di ba iba-iba yung may pommel horse? Iba Yes, yung mga training din nun. Opo, iba po. Actually, yung high bar pommel is for flexible na tao po. So, mahirap po siya sa akin dahil di po ako flexible, matigas po. So, kaya ang gusto ko po is yung rings dahil strength. And then yung floor dahil halos lahat talaga kami. Doon po kami nag-start sa floor. Lahat po kami halos malakas sa floor. So, yung paborito ko talaga yung floor. Time ba na nung nagtatry ka, na-injure ka during nung training mo? Maraming beses na po. Pero hindi naman po ako malalang na injury na more on tapilok lang po. And yung na-opera na rin po ako sa paa. Pero sa paa ko naman po is hindi po siya na-injury talaga. Nagkaroon lang po siya ng bone spur. So niremove po yung bone spur dito. So, lang po. Pero yung talagang injury na malala, wala pa naman. Si Kaloy, syempre, ang tagal nyo nang magkasama. Paano yung naging chemistry natin with Kaloy? Ngayon po, sa team po namin is lagi po kaming may meeting weekly and then para sa, nagtutulungan po kami lahat. Kasi, dati po si Kuya Kaloy, malayo po sa amin, so hindi po siya sa amin. Ngayon po, tinutulungan niya po kami and then, meeting po kami lagi weekly, so bigayan ng mga idea bawat sa isa't isa. Then tumutulong din po si Kuya Kaloy sa mga pwede namin gawin conditioning basic dahil marami na po siyang karanasan sa training. So yung mga conditioning po, sabi niya, Ace, pwede sa ito na dahil, di ba, target mo tong skills na to, so pwede mong gawin tong conditioning na to para sa ikabubuti ng mga ganun. So tinutulungan niya po kami. Ito naman, bukod sa gymnastics, feeling ko, dahil mahilig ka sa hip-hop, mahilig ka din sa music. Talaga? Kumakanta rin po konti. Ay, wow! Talented Pero pala to! hindi po maganda yung boss ko. Medyo mahilig lang po ako mag-karaoke. Mga ganun. Anong genre naman ng music? May paborito po akong kanta yung kahit kailan. Yan. Ay, sige Paborito nga, ko. kahit Hindi ano po- lang.
Ay, pagpunta Mag-b-boy ko ka na kaya- lang. Ganon. Oo, kahit ano lang, one line lang, two line, ganon. Hindi ko alam kung paano kasi simulan eh. Kala mo ha, nagsabi ka Nakakaya, pa ha. baka lumabas kasi hindi maganda yung basket. Kahit kailan, di kita iiwan. Kahit kailan, di kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan. Sorry. Wow, kailan ba yan? Grabe ha, talented ka. Mag-ano ka na. Ito na. Di pa ako na-inform na kakanta. Igigest daw niya sa RSP. Di ba? May ano kami dito, RSP kami dito, pwede ka din mag-guest. May time ba na, ano yung madalas mong pinapakinggan kapag nagtitrain ka? Omar Baliw po. Ano po siya, yun po yung name niya. From kailan to, Omar Baliw ah. Yeah, Omar Baliw po. Kasi yung mga kanta po niya is nagpapagising sa akin. Like, minsan po pagka mag-start na po yung training and tinatamad po ako, i-play ko lang po yung kanta niya. Then, like, gaganahan po ako. Parang, kasi yung mga kanta po niya is mga motivation Ay, po oo. eh. So, ayun po. Minsan po kasi pag sa gym kami, yung mga vibe namin, Oo. talagang magagandang kanta, then kakanta, minsan nag-rap kami lahat, mga Ron Henley, Looney, mga ganun po. Si flip top ka? Nanonood ng flip top? Nanonood. Pero Napaka- flip top, hindi po. Siguro minsan pagka yung mga trip-trip lang kami, mga teammate, wala po kami ginagawa, mag-flip top kami, mga ganun po. Or minsan papalugtog po kami ng beat ng 24 bars din. Wow! Gagalaw na kami. Gagalaw pa sa dorm namin. So, mga ano lang po. Di ba? trip-trip Tak, lang. tak, tak, lalak, lalak, tak. Yes po, ganun na po. Sige nga, baka naman may sample ka dyan na rap. Wala po. Kasi minsan pag nag-rap po kami, kung ano lang mapasok, tapos kung Hindi, ano yung kahit lumabas. kay Omar Baliw na lang. Hindi, pinakapaborito po ang kanta niya is yung Aragoy, yung pwedeng mapagod, dapat di humintod, hinto ang takbo, dapat di kahihinga. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Ayun po, hindi mali-mali yung lyrics sa song. Hindi ako prepare. Hindi ka pa prepared Di yun, ba? pero lahat ginawa mo ah. Ngayon naman, teammates, hindi matatapos tong episode natin kung hindi sasalang si Ace. Siyempre, sa inyong favorite na guilty or not guilty. Ace, guilty or not guilty, naranasan mo na bang mad-late sa training? Yes po, guilty po. Guilty. Ano yung dahilan? Nag-rehearse ka Nag- pala ng kanta, no? Kasi gumalaw po kasi ako is saktuhan sa oras. Like, kayari po, training po namin is 9, then gigising po ako mga 8:30, then kikilos ako 8:40, then mabilis na po yun. Then minsan po pagka gutom ako, bibili muna ako, then pagka na-late po ako mga 9:01, yung mga ganun po. Pero hindi lang po ako na-late ng mga 30 minutes, mga ganun po. Guilty or not guilty, naranasan mo na bang kumain ng pinagbabawal? Guilty po. Oo, anong pagkain yan? Milk tea, chocolate, mga ganun po, candies, and Coke. Ayun po yung mababal sa amin. Kasi po minsan yung, kaya tapos na po, and Sabado na, rest day na po kinabukasan, parang sabihin ko, ay, sarap mag-shake ngayon. So, mag-shake ako, mga ganun. Kasi para masatisfy lang, okay naman ako this week. Parang, ang lakas ko this week, ang dami ako nagawang skills. So, deserve ko naman siguro mag-milk tea or mag-shake. So, ayun po, doon na po mag-start yan. Alright, guilty or not guilty, naranasan mo na bang, ito naman, ma-discriminate o mabully? Not guilty po. Ah, talaga? Kasi friendly po ako eh. Oh. Like, tawag ito, madaldal ako and makulit, so hindi ako nabubuli. Parang pag binuli mo ako, like, okay lang, wala akong pakisaya. Kasi parang, meron din ako na naisip na pag binuli, may sinasabi silang iba sa akin, basta ako focus lang ako, basta alam ko yung tamang ginagawa ko, wala po problema sa akin. Ganun. Feeling ko, kaya hindi ka rin apektado. Kasi alam mo yung kakayahan mo eh. Yes po. Diba? Parang nakikita ko sa'yo na kaya mong, alam mo kung saan ka mag-excel. Yes po. Alam mo din kung saan ka tatahimik, alam mo kung saan ka lulugar, ganon. Eto naman, naranasan mo na bang umiyak dahil sa competition? Yes po. Guilty. Guilty. Naalala ko po is yung pinaka nagsisi po ako is yung
2019 SEA Games, ginanap po sa Pilipinas. Dahil wala po akong nagawang maganda sa routine dahil natalo po ako sa sarili ko. Dahil sa kaba. Like, nung pagtapos ko po nung last event ko, like, umiyak po ako ng sobra dahil bakit ganun? Nag-training naman ako, sinisi ko yung sarili ko, natalo ako sa kaba ko, natalo ako sa pressure. Pero after nun, pero lesson learned ko po yun. After po nun is talagang nag-isip ako ng pwedeng isipin upang makalimutan ko yung kaba, mawala yung pressure. So, nung sumunod na competition is bumawi po talaga ako, and then yun, nagka-medal po ako. So abangan natin sa darating na SEA Games itong si Ace. Yes po. Maraming salamat sa Maraming iyong salamat po. pagsagot. Ngayon naman, ano bang message mo sa iba pang mga aspiring gymnast na gusto ring makasali sa international tournaments at ma-represent ang Pilipinas? Tuloy nyo lang yung pangarap nyo, laging magdasal, and huwag nyong isipin na hindi nyo kaya, laging kaya nyo lang. Again, thank you very much, Salamat po. Ace, at good luck dun sa mga upcoming competitions mo. Thank you po. At dito na nagtatapos ang episode ngayong araw. Teammates, salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa sunod nating kwentuhan. Ako po si Bernadette Pinoy at ito ang Beyond the Game. Thank you, Ace. Salamat po.